Welcome to K-Catalog. Grammar number 2 for level 3, unit 5 sa workbook. Review tayo, si dongsa or hyongyongsa plus nendagu hada. Again, yung gamit ng grammar na to kapag ikaw ay magko-convey or magre-relay ng sinabi ng ibang tao dun sa kausap mo. Okay, so kung ano yung narinig mo, ipapasa or sasabihin mo lang din dun sa kausap mo naman. So again, pwede siya kay dongsa, pwede din siya kay hyongyongsa. And then, iba-iba yung rule nila, no? So, tingnan natin yung table dito. So, again, gibbonhyong means basic form. Okay? Basic form ng verb, basic form ng adjective. So, dito, yung nanda and niyon daguhada, ito yung rule niya para sa verb. So, kapag ang verb mo ay may batchim, nendaguhada. Pag wala namang batchim, niyon daguhada. Pero, kapag yung verb mo ay naging past tense na, so, same lang. So, attagu, ottagu, hada. Magkakaroon lang ng sangshiyot. Okay? So, parang past tense of the verb and adjective lang, madadagdagan lang ng dagu, hada. Then, para naman sa rule ng adjective, so kapag ang adjective naman ang dudugtungan mo ng nendagu, hada na grammar, so same lang, may batchim or wala, pareho sila na dagu, hada ang ilalagay. Tapos kapag naging past tense na, same lang dun kay verb, no? So, pwedeng at taguhada or ot taguhada. So, complete natin yung table. And then, para mas madali tayo, sa nendaguhada, letter A yung isusulat ko. Kapag niyon daguhada naman, letter B. Okay? So, dito, gada. So, drop mo si da, may batchim ba? Wala. So, magiging gandaguhada. So, letter B siya. 찾다, may batchim. So, 찾는다고 하다. 구입하다, 구입한다고 하다. 듣다, may batchim na digat. So, 듣는다고 하다. 만들다, so ito, special siya. So, yung 만들다, magiging 만든. So, yung real, magiging niyan. So, dahil may niyan na siya, daguhada na lang yung idadagdag sa kanya. So, dito isusulat ko siya, no? So, ito dapat tatandaan nyo na lang. Kasi pwedeng malito lang din kayo kung hindi kayo masyadong sure paano yung transformation niya. So, pag ganon, when it comes to nendaguhada na grammar, pag 만들다, magiging 만든다고하다. So, ito na lang yung i-remember nyo. Okay, so again, 만들다, 만든다고하다. Next, dito tayo. Paano pag naging past tense na yung mga yan? So, oda, past tense niya is watta. So, wattagu hada. Gada, gattagu hada. 찾다, 찾았다고 하다, 구입하다. So, ito magiging guip. So, yung past tense ng hada is 했다. So, magiging 구입했다고 하다. 듣다, so, 들어요, magiging 들었어요. So, magiging 들었다고 하다. 만들다, 만들었어요, magiging 만들었다고 하다. Next, dito tayo sa adjective. So, sada, same lang. So, magiging 사다고 하다. So, 사다고 하다. Pag naging past tense siya, 사다, 샀어요. So, magiging 샀다. So, ang magiging pinaka-transformation niya is 샀다고 하다. 많다, same. As is lang, no? 많다고 하다. So, dahil nag-end na to sa da, so originally, the-drop natin yan eh, diba? Pero dahil ang kasunod din niya is da din, so parang kahit gohada na lang yung idugtong mo. So, para hindi na lang rin tayo malito, so drop natin yung da, tapos as is dugtong natin, daguhada. So, gilda, magiging gildaguhada. Gilda, past tense, girotta. So, girotta, then guhada. 다르다, same. 다르다, and then go hada. Past tense ng 다르다, 달랐어요. Okay, 달랐다. So, magiging 달랐다고 하다.
Next, 저렴하다고 하다. So, si hada magiging heso, kaya magiging 저렴했다고 하다. So, kay 춥다, so una, as is lang, 춥다고 하다. And then, past tense ng 춥다 is 추웠어, 추웠다. So, magiging 추웠다고 hada. Yan. So, I hope nasundan nyo. Sa item number 2, no, yung dongsa or hyongyongsa plus nandagu hada na grammar pa rin yung i-apply natin. So, tingnan natin example. Sabi ni Ga, Rahman 씨가 뭐라고 했어요? Ano daw yung sinabi ni Rahman? So, ano ba sabi ni Rahman? 인터넷으로 가격 비교를 하는 게 좋아요. So, ngayon, kunwari ako sina, so i-relay ko lang no kay Ga. Sasabihin ko lang kay Ga kung ano yung sinabi daw ni Rahman. So, Rahman 씨가 인터넷으로 가격 비교를 하는 게 좋다고 했어요. So, dito, yung 좋아요, ginawa lang siyang 좋다고 했어요. So, kailangan mo munang i-check if adjective ba or verb itong word na to. So, 좋다, adjective. Again, yung rule, kapag adjective yung dudugtungan, as is lang, no? So, madadagdagan lang siya ng go hada. And then, yung hada, ginawa lang din siyang past tense. So, bakit siya naging past tense? So, it only indicates na narinig na niya yung sinabi na yon. Okay? So, try natin yung number 1. 이 가게에서는 쿠폰을 사용할 수 없어요. So, anong sabi? Dito daw sa store na to, hindi magagamit yung coupon. So, tingnan natin yung question ni Ga. Sabi niya, 가게 직원이 뭐라고 했어요? Ano daw yung sinabi nung employee sa store? So, ito na. I-relay na natin yung sinabi niya. 가게 직원이. So, since siya yung 가게 직원, so, dinagdagan lang natin ng i na subject particle. Tapos, as is lang. 이 가게에서는 쿠폰을 사용할 수. Tapos, pagdating sa 없어요, so again, 없다, adjective siya, kaya magiging 없, as is lang, dago, and then, yung hada magiging 했어요. O, sabi nung employee dun sa store, hindi daw magagamit yung coupon nila doon sa store na yon. Okay? Hindi daw. So, yung daw, yun yung word, no? Next, number 2. 다음 주에 시험이 있어요. 사비 니 선생님. So, ano yung question ni Ga? 선생님께서 뭐라고 하셨어요? Ano daw yung sinabi ni 선생님? Yan. Tapos, dito, if ma-notice nyo, naka-honorific form, no? Kasi si 선생님 yung subject. Kaya, naka-honorific form siya. Yung i or ga, naging keso. Tapos, yung hada, naging hashida. Nadagdagan nung nopimal na ushi. So, yung sagot nila, 선생님께서 다음 주에 시험이 있다, adjective. So, 있다고. Tapos, yung hada, dahil si 선생님 nga yung nagsabi, magiging 하셨어요. Number 3. 이ring 씨가 뭐라고 했어요? Ano daw yung sinabi ni 이ring? Anong sabi ni 이ring? 이ring 씨가 매일 뉴스에서 생활 정보를 들어요. 매일 뉴스에서 생활 정보를, tapos pagdating dito sa 들어요, it means 듣다, to listen. Yan yung ating word. So, 듣다 is verb. Again, kapag verb ang dudugtungan, check if may 받침. So, 듣, may 받침, and then, 는다고. Pag may 받침, 는다고 하다. 듣는다고, tapos yung hada magiging 했어요. 이ring 씨가 매일 뉴스에서 생활 정보를 듣는다고 했어요. Ano ibig sabihin nun? Sabi ni Iring, everyday daw sa news nakikinig siya ng mga information about sa buhay-buhay. Okay. 생활 정보. Next, number 4. 성민이가 뭐라고 했어요? Ano daw ang sabi ni 성민? 성민이가 어제 아파서 학교에 못 갔어요. 어제 아파서 학교에 못, tas yung 갔어요, yan, naka-past tense, no? And this one is verb. So, gata magiging got,
And then, dago 했어요. So, again, yung sagot sa number 4. 성민이가 어제 아파서 학교에 못 갔다고 했어요. So, dito sa number 3, ganun pa rin, no? I-convey or re-relay pa rin natin kung ano yung sinabi ng mga nandito na character. So, tingnan natin example. Sabi niya, 구천 씨는. So, nag-start siya kay 구천. So, ito si 구천, yung nasa gitna. Ano ba yung sabi ni 구천? 저는 쇼핑할 때 여러 사이트를 비교한 후에 물건을 사요. Sabi niya, pag magsha-shopping daw siya, punta muna siya sa iba't ibang site tapos nagko-compare siya. After niya mag-compare, saka siya bumibili ng gamit or bagay. Ang nangyari is, 구천 씨는 쇼핑할 때 여러 사이트를 비교한 후에 물건을 tapos dito na nabago, no, sa sayo. Ito yung pinaka-transform or dinugtungan ng grammar. Sayo naging 산다고 했어요. Bakit? Kasi verb siya. Again, pag verb, check if may batchim or wala. Pag walang batchim, niyendago. Pag may batchim, nendago. Okay, try natin yung number 1. So, si Jason. Sabi ni Jason, 옷을 살 때 2월 상품을 사면 가격이 저렴해요. Sabi niya, kapag bumibili ng damit, yung bilhin daw is yung off-season, kabaligtaran ng season. Okay, kapag yun yung binili mo, mabibili mo siya sa reasonable price. So, i-relay natin ngayon, no? Sabi ni Jason, ganito daw. So, paano yun? Jason 씨는 옷을 살 때 2월 상품을 사면 가격이 tapos yung 저렴하다. Yung 저렴해요, yan ay adjective. So, kapag adjective, as is lang, no? So, 저렴하다. Tapos, madadagdagan lang ng go. 하다고. Then, 해요 magiging 했어요. Next, number 2. 잠실 씨는, saan na si 잠실? ito. 쇼핑하기 전에 살 것을 미리 메모하면衝動 구매를 하지 않아요. 사비 niya, 잠실 씨는 쇼핑하기 전에 살 것을 미리 메모하면衝動 구매를, tapos pagdating dito sa 하지 않아요. So, this one is verb, no? Hindi daw niya ginagawa. 하지 않다. Magiging 하지, tapos yung anta magiging 않는다고, 하지 않는다고 했어요. Sabi daw ni Jamshid, bago mag-shopping, yung bibilhin daw ay isulat na or inote na in advance para maiwasan daw yung impulsive buying. Yung pagbili ng hindi naman kailangan. So, yun daw ang sinabi ni Jamshid. Dito tayo kay Huwen. So, anong sabi ni Huwen? 전자제품을 살 때 전시 상품을 사면 저렴하게 살 수 있어요. Sabi niya, sa tuwing bibili daw ng electronic items, kung ang bibilhin mo daw is yung model or displayed items, you can buy it for a reasonable price or mas makakamura ka daw. So, yun yung i-relay natin, no? Ano daw sabi ni Huwen? Huwen 씨는 전자제품을 살 때 전시 상품을 사면 저렴하게 살 수, tapos yung 있다. Okay, so 있어요. 있다, adjective. So, magiging 있다고 했어요. And then for number 4, si Iring. So, sabi niya, 저는 새 제품보다 중고 제품을 찾아서 구매해요. Sabi niya, ako, compared sa mga bagong items, naghahanap ako ng second-hand items and yun yung binibili ko. So, sabi ni Iring, prefer daw niya yung second-hand kaysa sa mga bagong items. So, i-relay natin yon. Paano natin sabihin? Sabi ni Iring, ganito daw. So, magiging Iring 씨는. Tapos, hindi tayo mag-start with Jonon kasi hindi naman tayo si Jonon, no? Hindi tayo si Iring. So, start tayo with 새 제품. 새 제품보다. tapos, tuloy na natin. 중고 제품을 찾아서, and then, 구매하다. Yan. So, 구매하다 is verb. Okay? So, magiging 구매하다.
ha? May batchim or wala? Wala. So again, no, pag verb, you have to check if may batchim or wala. So walang batchim, kaya niyendago. 구매한다고 했어요. Okay, so that's for our nendago hada na grammar. Again, gagamitin mo tong grammar na to kapag mag-relay ka or sasabihin mo yung narinig mo from the other person. And then, sasabihin mo siya dun sa kausap mo or sa ibang tao din. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.